Good morning. Ayan, Friday again. Day ano na ba to? 14. Hindi tayo dun dumaan sa loob ng bahay, palabas ng balcony. Dito tayo dadaan sa labas. Kasi nga nakaharang na dun yung sofa tsaka yung kama. So, anong gagawin natin ngayon? Gusto nito mag-walking. Mag-walking tayo on a Friday morning. Sana wag mag-alarm dito. Wala maaraw, papaaraw tsaka ano. So yan, good morning guys. Another day, another survival of war. Yan, tuloy lang ang buhay. Yan, kung napanood nyo yung aming reels about why OFW don't like, most of the OFW don't like to repatriate or to go home. Maraming reason. So diniscuss natin doon bahagya. Pero dito sa vlog namin, didiscuss din natin para alam niyo yung katotohanan sa mga damdamin ng mga OFW. Hindi ko nilalahat ha. Karamihan, most, no? Yung ayaw pang umuwi dahil wala naman na talagang uuwian, no? Tsaka we feel safe dito sa Qatar. And yung nabibigay ng Middle East, hindi naman nabibigay ng Pilipinas. Yan yung mga diniscuss ko. Marami pa tayong obligasyon, marami pang umaasa, no? But it doesn't mean na we're not preparing for our retirement. Nagpe-prepare din po kami, pero hindi ngayon. Hindi pa sa ngayon kasi una-una nag-aaral pa yung mga bata. Siguro pag natapos na sila, by the time na baka yan, mag-isip kami. Pero nga again, sasabihin ko ulit, yung nabibigay ng gobyerno ng Qatar when it comes to healthcare, hindi nabibigay yan ng Pilipinas. So kung may ipong ka man para panimula sa Pilipinas, hindi naman secure yung mo ng gobyerno, ng health mo pagdating na mauubos din siya. So yun ang struggle ng mga karamihan ng mga OFW na nagre-retire unless we put up a business na magsusustain talaga. Yun ang nun. Tapos ngayon sa panahon ngayon sa Pilipinas, kailangan meron kang HMO para kung in case na may mangyari sa'yo, ma-hospitalize ka, may sasalo ng mga gastos, or otherwise insured ka. Yan, meron tayong insurance, pero ayan yun para sa retirement plan natin yun. So at ang hirap, nagka-college pa yung mga bata, magka-college pa yung bunso, kuya ongoing pa lang. So hanggang kaya pa na nandito tayo sa abroad, dito muna tayo kasi ayan, doon lang tayo sa totoo. Mas kailangan pa tayo dito at kailangan pa natin ng kumbaga sinasabi nila, alipin pa ng salapi. Doon, masakit na katotohanan. Pero guys, kung ko-compare mo, kasi 11 years ako nandito sa Qatar. For 11 years, wala ako sa Pilipinas, pero tagal din nating nagstay doon. Ibang-iba, kung talagang ang pera ng bayan ay napupunta sa tao, yan, at totoong nagseserbisyo ang mga politiko sa ating bansa, baka ganito rin tayo kagaya ng Qatar, no? Hindi sila malaking bansa, pero marami silang yung natural resources nila, mayaman. Ginamit nila sa tama at ginamit nila para umunlad ang bawat lokal dito. So tutuusin nga,
kung ang Pilipinas ay ganun din, sa dami ng tax na kinukuha nyo sa tao, kada kibot may tax. Di sana, no? Ano tayo ngayon? Kahit papano, maganda ang healthcare, maganda ang education system, walang mahirap, lahat masalo ng gobyerno, ang kuryente, tubig hindi mataas, 'di ba? Maka-provide ng enough na gasolina para sa lahat ng mga tao na hindi magbabayad ng mahal. Kung sana yung mga trilyon-trilyon na nawala at inutang ng Pilipinas sa ibang bansa, ginamit sa tama, ang ganda sana no na Pilipinas. Pero hindi eh. Parang ganun at ganun pa rin mga ka-BFF. So, ayun, nakakalungkot kasi once na tumira ka na sa ibang bansa, tapos nakita mo yung binibigay ng gobyerno sa tao, makukumpara mo, bakit ang bansa namin hindi ganun? So, yun lang, sinishare ko lang sa inyo na nakakalungkot na hindi natutupad yung ating mga plano para sa ating bansa. Inuuna pa rin ng mga politiko ang sarili nila. Sila lang ang yumayaman. Yung mayaman lang ang yumayaman at yung mahirap lalong humihirap. At yung average na kayang mabuhay araw-araw ng sapat, sila rin yung mga nagsasuffer. Kasi ngayon parang nagiging kalakal. Kahit na nandyan ako, pag average ka, hindi ka naman tanggap sa gobyerno. Priority nila yung talagang mahihirap. Paano na, di ba? Kaya nga doon masakit na katotohanan. Anyway, this is a update from our vlog. Habang kami ay paikot-ikot dito sa balcony, na ang balcony namin ay dating apakayos, ngayon po ay apakagulo na. Dahil nga hindi ako lumalabas for ilang days na yung war. 14th, ika-14th na ngayon. So, 2 weeks na. 2 weeks na hindi ako lumabas dito. Hindi ako nagsasampay. Wala, nakasarado yung door namin doon, yung door na glass door na nilalabasan namin. Sarado yun. So, hindi ako talaga nagpapaaraw. Ngayon lang. Sabi ko nga kay Tony, lakasan na lang ng loob. Kasi gusto niya mag-walking kami. Maarawan ako. Ayan. Thank you for watching this, guys. Hope you like this one. Kwentuhan lang dito sa rooftop. Ano nga bang ayan, comment kayo kung ano. Alam ko start na yung struggle ng mga Pilipino when it comes to gasoline, pagtaas ng bilihin. Ayun pa isa, kahit na merong ganap dito, eto very ang government, di ka talaga pahihirapan. Talagang hanggang kayang papagaanin ang buhay mo. Since blockade, pandemic, tas ito na nangyayari ngayon, bawal kang magtaas ng price sa mga bilihin. So yung basic mo, mabibili mo nang hindi ka aaray. Kasi bawal na bawal talaga magtaas. Yung pa isa, ang ng gobyerno dito. Thank you for watching. Ay hindi, oo nga. Sabi ni Tony, nag-thank you for watching ka na. Hindi, tuloy natin to. Ayun nga, yun ang kagandahan talaga mga ka-BFF. Hindi ko pero ang ganda ng nila dito. Hindi ka magwo-worry na tataas yung bilihin. Hindi, ng gobyerno yun. Sagot ng gobyerno, hindi kahit na sarado yung airspace, yung ganyan, yung daanan sa sea, may supply ang gobyerno dito ng food enough for the people of Qatar.
So, ang ganda, di ba? Sana ganun din talaga sa Pilipinas. Anyway, yun lang. Aside from tax-free ka, tax-free dito guys eh. Kung halimbawa sumahod ka ng amount na ganito, yun at yun yung ano mo, sasahurin mo ng buo. Walang kaltas ang gobyerno doon. Di ba? Ang sarap. Tapos, ang mga lokal, libre sa electricity. Sila libre. Kung mga expat, residente, nagbabayad. Pero very minimal. Hindi siya masakit sa bulsa. Na mag-want to sawa kang mag-aircon, pwede. Hindi ka aaray. Ganun din ang tubig, magkasama na. So, di ba masarap siya. Masarap ang experience. Mahal nga lang ang bahay. Ewan ko kung bakit gano'n mataas ang bahay dito. Ever since naman, nung bumunta kami dito, mataas na. Ganun ang ano sa Middle East, bahay naman ng ano mo. Diba? And kung hindi sagot ng company o hindi mo may re-reimburse yung sa school ng mga anak mo, yun yung mga medyo paghahandaan mo talaga. Pero overall, okay siya kasi kung pinaghahandaan mo nga sa Pilipinas, yung nagbabayad ka ng tuition fee na ano, na ganon, na pagpa-private, ganon din dito. Yun ang aanihin mo. Ayun. So, yun lang guys, kwentuhang malupit sa aming ano, walking dito sa aming balcony. Ayan, kita nyo medyo malawak yung balcony natin dito. Sa rooftop kasi tayo. So kaya ramdam natin ang mga yanig-yanig dito. Yan. Dito ko yan nakita guys. Yung ganyan from bintana. Doon bintana sa kitchen dyan. Nag-ano siya. Nag-missile intercept. Ay, nanginig talaga ang buong katawang lupa ko. Ganun pala yun, no? Para maano ka. Matutulala ka ng ilang segundo. Tapos hinila ko ni Iram yung damit ko palayo sa bintana. Alayo sa bintana, mami. Tago sa lamesa. So yun ang ano namin, experience. Pero sana hopefully wala na tuloy-tuloy na. Tahimik the whole night ng madaling araw ng Friday. Thursday ganun din. May pangilan-ngilan na alarm. Laban lang, kaya natin to. Pag nag-alarm habang nandito kami, alam mo niya, takbo kami sa loob. Anyway, thank you for watching guys. Salamat sa panonood sa isang vlog. Bye. Bye. And stay safe. God bless. Bye.